isang malalim at matamis na hininga ng hangin. Dagat ang humahapos sa malawak na teresa ng Puerto Maharlika, ang mansyon ng mga De La Cruz sa baybayin ng Palawan. Sa labas, ang araw ay sumisikat na parang ginto at ang dagat, sulo, ay kumikinang na parang libong diamante, anyaya ng kapayapaan at kagalakan. Ngunit sa loob ng mga pader nitong marangya, isang anino ng kalungkutan, ang matagal ng nananahan, nagkukubli sa bawat sulok at tahimik na bumabalot sa bawat puso. Si Miguel de la Cruz, isang pangalang kasing ganda at kasing tanyag ng kanyang angkan sa Manila, ay nakatayo sa bintana ng silid. Kainan, nakatanaw, sa walang katapusang asul ng dagat. Ang kanyang tidig ay matikas pa rin, ang kanyang mga balikat ay malapad, ngunit ang kanyang mga mata, na dating puno ng sigla at ambisyon para sa kanyang kumpanya, ay ngayoy malalin, pinagmamasdan ng isang daigdig na hindi na niya maintindihan. Isang buwan na ang lumipas mula nang huli siyang tumapak sa opisina, mula nang huli siyang nakaramdam ng pagiging produktibo. Ngayon, ang tanging layunin niya ay makahanap ng lunas para sa kanyang iisang anak, si Lito. Ang bigat ng kanyang pamana, ang pagiging isang De La Cruz, ang pagiging isang leader, ay lalong nagpapahirap sa kanyang pagkalunod sa kawalan ng pag-asa. Lumaki siya sa isang mundo ng tradisyon at disiplina, kung saan ang bawat problema ay may solusyon, bawat hamon ay may panalo. Ngayon, sa harap ng katahimikan ng kanyang anak, ang lahat ng kanyang natutunan ay tila walang saysay. Sa kabilang dulo ng mahabang mesa, umupo si Sofie de la Cruz. Ang kanyang mukha ay nakabalot sa isang ekspresyon ng pagod at matinding pagpigil. Ang kanyang mga mata, na dating kislap ng talino at kapasyahan, ay ngayon namumugto, ngunit hindi niya pinahintulutang may makakita sa kanyang kahinaan. Bilang isang doktor at tagapamahala ng ospital bago pa man niya makilala si Miguel, si Sofia ay naging matatag sa lohika at agham. Para sa kanya, ang bawat sakit ay may diagnosis, bawat karamdaman ay may lunas, at bawat data ay may katotohanan. Ngunit ang katotohanang ibinigay sa kanila ng mga pinakamahusay na espesyalista sa Manila ay isang malamig at malupit na katotohanan. Si Lito ay pisikal na gumaling mula sa pagkahulog sa Kabayugan Falls. Ang pinsala sa ulo ay nagpapahintulot sa paggaling ng paningin, ngunit ang kanyang isip ay nananatiling nakakulong sa isang dilim na hindi maabot ng anumang gamot o operasyon. Ang alaala ng aksidente ay isang sugat na sariwa pa rin kahit ilang buwan na ang lumipas. Ang masiglang tawanan ni Lito habang naglalakad sila sa kagubatan, ang pagiging mausisan nito sa bawat huni ng ibon at bawat halaman ay napalitan ng isang nakabibining katahimikan. Isang maling hakbang, isang bato na nadulas, isang sigaw na lumipad sa ere at nawala sa ugong ng bumabagsak na tubig. At pagkatapos, ang katahimikan, ang paghahanap, ang pagkabigla. Si Lito, nakahandusay sa tabi ng batis, ang kanyang maliit na katawan may basang pasa at walang malay. Mula noon, ang mundo niya ay naging isang walang kulay at walang tunog na piitan. Sa loob ng Puerto Maharlika, ang mga silid na dating pinagmumulan ng masasayang alaala, ang silid. Laruan na puno ng mga kotse at robot, ang hardin kung saan siya tumatakbo at naglalaro, ay ngayon tila walang buhay. Si Lito, 8 taong gulang, ay nakaupo sa kanyang wheelchair, nakaharap sa bintana, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling blangko, walang pagpapahayag, walang pagkilala. Kung minsan, ayaw niyang tumayo, ayaw niyang kumain,
ayaw niyang magsalita. Ang bawat sandali, kasama niya ay isang labanan ng mga magulang para makahanap ng kahit isang maliit na senyales ng buhay. Ang hapag. Kainan ay naging isang entablado ng mga tahimik na pagtatalo. Si Miguel, na naghahanap ng anumang posibleng solusyon, ay nagsimulang magbasa tungkol sa mga alternatibong gamot, mga sinaunang paniniwala, kahit na mga ritual. Ang kanyang desperasyon ay nagtulak sa kanya na tanawin ang mga bagay na dati ay hindi niya papansinin. Sofia, paano kung subukan natin ang iba? Hindi na ito gumagana, bulong niya isang nabi. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Ngunit ang reaksyon ni Sofia ay mabilis at walang awa. Miguel, huwag mong sabihin yan. Ikaw mismo ang nakakita sa mga ulat ng doktora. Kailangan lang ng oras. Kailangan lang natin magdiwala sa agham. Ang kanyang tinig ay matalin, puno ng bigati na itinago sa likod ng isang pader ng lohika. Ang kanyang pananaw sa mga manggagamot ay malalim na nakaugat sa isang masakit na karanasan noong bata pa siya. Ang kanyang nakababatang kapatid ay namatay dahil sa maling paggamot ng isang nagpapanggap na albularyo na nangakong gagamutin ang kanyang sakit sa bagagamit ang mga dahon at dasal. Ang alaala ng kanyang ina na nagluluksa ang pamilya na naloko at nawasat ay isang bangungot na bumabagabag sa kanya. Para sa kanya, ang mga alternatibong pagaling na yon ay hindi lamang walang silbi, kundi mapanganib. Sa gitna ng kanilang kalungkutan at tensyon, si Manang Elena ang nagpapanatili ng ilang kaayusan. Ang kanilang matandang katiwala na halos kasing tada na ng pamilya de la Cruz ay gumagalaw ng tahimik sa mansyon. Ang kanyang mga kamay ay abala sa mga gawain, ngunit ang kanyang mga mata ay laging nakamasid. Mahal niya si Lito na parang sariling apo, at bawat ngiti na ibinibigay niya sa bata ay may kasamang hiling na sana ay makita muli ang liwanag sa kanyang mga mata. Si Manang Elena na lumaki sa isang panahon kung saan ang mga tradisyon na paniniwala at ang model ng mundo ay nagsasama, ay hindi kailanman tinanggihan ang kapangyarihan ng mga kwento at ng kalikasan. Sa kanyang puso, mayroon siyang isang maliit na butil ng pag. Asa na hindi kayang alisin ng anumang diagnosis. Isang araw ng hapon, habang abala si Manang Elena sa kusina, naglakas. Loob siyang dalhin si Lito sa labas, ang mansyon, sa hardin na malapit sa parke. Ang mga doktor ay nagmungkahi na mahalaga ang paglanghap ng sariwang hangin at sikat ng araw kahit na walang reaksyon si Lito. Abang dahan niyang itinutulak ang wheelchair sa lilim ng mangga. Isang maliit na anino ang dumating mula sa labas ng bakod. Si Alon. Si Alon ay isang batang lalaki na siguro mga 9 o 10 taong gulang, payat, ngunit mayroong mga matang kumikinang sa kakaibang liwanag at katalinuhan. Ang kanyang balat ay kulay kape sa ilalim ng sikat ng araw, at ang kanyang buhok ay magulo. Nakatira siya sa Barangay Silangan, isang maliit at mahirap na komunidad malapit sa Puerto Maharlika, kasama ang kanyang tita Celia. Araw, lumalabas siya upang magbenta ng mga kwintas na sambagitan na inani at tinuhog ng kanyang tita Celia o kaya'y mga prutas. Gubat na kinuha niya sa kakahuyan. Ang kanyang lola, si Lola Inday, na isang manggagamot na kilala sa kanilang baryo, ang nagturo sa kanya ng tungkol sa mga halamang gamot sa kapangyarihan ng puting lupa. Isang uri ng puting luwal mula sa isang lihim na kuweba na pinaniniwala ang may kakayahang magpagaling. At sa kwento ng pag-asa
Mga kwentong ipinasa mula sa henerasyon na nagtataglay ng karunungan at paggaling. Nang makita ni Alon si Lito, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Hindi niya maipaliwanag, ngunit nakita niya ang dilin na bumabalot sa bata, isang anino na hindi lamang sa pisikal, kundi sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang lola Iday ay laging nagsasabi na ang mga bata ay may kakayahang makakita at makaramdam ng mga bagay na hindi nakikita ng matatanda, lalo na ang mga may malinis na puso. Sa isang iglap ng tapang, lumapit si Alon sa bakod. "Manang," tawag niya kay Elena, na abala sa pagpapaypay sa sarili. "Bakit po malungkot ang batang iyan?" Nagulat si Manang Elena. "Alon, anak, matagal na siyang ganyan." Ang kanyang tinig ay puno ng lungkot. "Nakikita ko po ang dilim sa paligid niya," sabi ni Alon, walang alinlangan. "Kaya ko po siyang tulungan. Tagamitin ko po ang puting lupa at ang mga kwento ni Lola Inday." Nakanganga si Manang Elena. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sa loob ng ilang sandali, ang boses ni Alon ay naabot din ni Miguel, na lumabas upang magtanong kay Manang Elena tungkol sa kalagayan ni Lito. Napakunot ang noo ni Miguel nang makita ang batang lalaki sa bakod. "Sino ka?" tanong niya. Ang kanyang tinig ay may halong pagod at alinlangan. "Ako po si Alon," sagot ng bata. Hindi natatakot sa matangkad na Ginoo. "Kaya ko po siyang pagalingin. May alam po akong kwento tungkol sa isang tikbalang na nawala sa dilim ng gubat, pero nakita niya ulit ang daan dahil sa isang munting bituin." Nagulat si Miguel. Ang kumpiyansa sa boses ng bata. Ang paraan ng pagkukuwento nito ay tila may kakaibang kapangyarihan. "Tikbalang?" ulit niya, nagtataka. "Opo. Ang tikbalang po. Malakas, malaki, pero naging takot na takot sa dilim. Hindi niya makita ang mga ugat ng puno, ang mga ilog, ang kanyang bahay. Pero isang gabi, may sumikat na bituin, hindi sa langit, kundi sa puso niya. At nakita niya ang daan, pabalik. Tinyan din po si Lito. Kailangan niya lang po ng munting bituin sa kanyang puso. Para kay Miguel, na halos 2 taon ang nakikipagbuno sa walang katapusang paghahanap ng lunas, ang mga salita ni Alon ay tila isang malakas na ihip ng hangin sa isang naghihinalong apoy. Ang tikbalang, puting lupa, kuwendo ng asa. Ang mga ito ay tila walang lohika, ngunit ang desperasyon ay nagtutulak sa kanya na kumapit sa anumang hibla ng asa, gaano man ito kaliit o hindi ka paniwala. "Pumasok ka," sabi ni Miguel, sa sarili niya man ay nagulat sa kanyang desisyon. "Sige, subukan mo." Dinala ni Manang Elena si Alon sa loob, diretso sa sala kung saan nakaupo si Lito. Lumuhod si Alon sa harap ni Lito. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga mata ng batang bulag. Wala siyang kinuha sa kanyang bag. Nagsimula lang siyang magsalita, ang kanyang tinig ay malambing, ngunit puno ng himi. "Noong unang panahon ko, may mga diwata ng kagubatan," simula ni Alon. "Sila po ang nagbabantay sa lahat ng puno, sa lahat ng bulaklak, sa lahat ng hayop. Mayroong isang diwata, si Mariang Bungang na mayroong pinakamagandang boses. Ngunit isang araw, naligaw siya sa isang madilim na kuweba. Ang kuweba ay puno ng takot at hindi niya makita ang paraan upang makalabas.
Pero nang nagsimula siyang umawit ang kanyang boses ay naging liwanag. At ang bawat nota ay nagbigay daan sa kanya upang makita ang kanyang daan palabas, pabalik sa sikat ng araw. Habang nagsasalita si Alon, isang himala ang nangyari. Si Lito, na halos hindi gumalaw ng ilang buwan, ay dahan. Tahang itinaas ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa direksyon ni Alon, kahit na hindi niya ito nakikita. Isang napakaliit na paggalaw, halos hindi mapansin, ngunit para kay Miguel, ito ay parang isang bulkan na biglang sumabog sa kanyang puso. Ang pag-asa na matagal nang natabunan ng abong kalungkutan ay muling nagliyab. May isang bagay na kakaiba sa batang ito. May kakaiba sa mga kwento nito. Sa sandaling iyon, pumukas ang pinto at pumasok si Sofia. Galing siya sa kanyang trabaho, ang kanyang mukha ay pagod. Ngunit matatag. Nakita niya si Alon, nakaruhod sa harap ni Lito, at si Miguel, na nakatayo, na parang, istatwa, ang kanyang mukha ay nagpapahayag ng kakaibang damdamin. Anong ginagawa ng batang ito dito? Ang boses ni Sofia ay matalin, parang isang sibat na tumusok sa katahimikan. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa galit at takot. Miguel, sinabi ko sa iyo, hindi ko ahayaan na may sino man ang manlinlang sa anak ko. Sino yan? Isa na naman bang manggagamot na naghahanap ng pera? Ang kanyang tinig ay puno ng kasaysayan. Ang sakit ng nakaraan ay biglang nagbalik. Nakita niya sa batang ito ang anino ng mga nagpapanggap na nagbenta ng mga mamaling pangako sa kanyang pamilya noon. Sofia, kalma ka. Nakikinig si Lito sa kanya. Pakiusap ni Miguel, nagtatangtang ipaliwanag, ngunit huli na. Nakikinig. Miguel, bulag siya. Hindi niya nakikita, hindi niya naiintindihan. Sigaw ni Sofia. Lumapit siya kay Alon, ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Lumayas ka dito. Huwag kang lalapit sa anak ko. Hindi ko hahayaan na masira mo ang buhay ng anak ko, tulad ng ginawa ng iba sa amin noon. Umatras si Alon, ang kanyang mga mata ay malaki, sa gulat sa biglaang pagsabog ni Sofia. Ang kanyang munting liwanag ay tila nais sa pilitang patayin. Sofia, hindi mo naiintindihan, sabi ni Miguel. Ang kanyang tinig ay napuno ng pakikusap. Angat ng ulo, si Lito. Ilang buwan na tayong naghihintay ng kahit anong senyales at ngayon, sa wakas, isang aksidente lang yan, Miguel. Gawa lang ng matang ito para makakuha ng pera sa atin. Hutol ni Sofia, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ulitin ko. Sa modernong medisina, lang ako maniniwala. Walang albularyo, walang kwentong pambata. Walang puting lupa ang makakapagpagaling kay Lito. At kung hahayaan mo pa itong bata na lumapit sa anak natin, Miguel, hindi ko alam kung saan pa tayo pupunta. Ang mga salita ni Sofia ay nagdulot ng lamig sa buong silid, nagbigay ng hudyat sa isang malalim lahidwaan sa pagitan nilang mag-asawa. Isang labanan ng pananampalataya laban sa agham ng tradisyon laban sa modernidad ng pag-asa laban sa takot. Sa isang sulok, si Manang Elena ay nanatiling tahimik, ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang rosaryo. Pinagmasdan niya si Alon, na ngayoy nakatayo. Ang kanyang mga mata ay tila nagtataka at nagtatago ng isang malalim na sikreto. Sa kanyang puso, may isang malalim na kaalaman si Manang Elena. Hindi siya nagsalita,
Ngunit alam niya na ang binhi ng pag-asa ay itinanin na, at ito ay hindi madaling mamatay. Hindi kayang patayin ng anumang galit o takot ang isang tunay na himala na nagsisimulang umusbong. Nabalutan ng matinding tensyon ang Puerto Maharlika matapos ang matinding pagtatalo ni na Miguel at Sofia. Tila isang masikip na kumot ng katahimikan ang bumabalot sa bawat sulok ng mansyon at bawat sulyap, bawat hinga ay tila nagdadala ng bigat ng isang hindi pa natapos na labanan. Ngunit sa gitna ng unos na ito, may isang maliit na binhi ng pag-asa ang palihim na umusbong. Sa ilalim ng pagbabantay ni Miguel at ni Manang Elena, sa mga sumunod na araw, naging palihim ang bawat pagbisita ni Alon. Kadalasan, sa mga oras na si Sofia ay wala sa bahay abala sa kanyang mga trabaho, o kaya'y umaalis upang huminga sa labas ng mga pader na tila nakakakulong na rin sa kanya ay siyang pagkakataon ni Miguel. Sa likod ng mataas na bakod ng mansyon, sa lilim ng isang malaking puno ng mangga, nagtatago si Alon, naghihintay ng hudyat mula kay Manang Elena. Ang bawat pagpasok niya ay puno ng pag-iiyat, tila isang munding anino na gumagapang sa loob ng isang higanting kastilyo. Dinadala ni Manang Elena si Lito sa isang liblib na sulok ng hardin, kung saan natatakpan ng mga halaman ang tanawing mula sa mansyon. Dito, sa ilalim ng payapa at sariwang hangin, nagsisimula ang mga mahiwagang sesyon ni Alon. Ang puting luwad, ang puting lupa, ay hindi galing sa kung saan lang. Ito ay inilalagay ni Alon sa isang malinit na sisidlan, dinudurog ng pino at dinidiligan ng ilang patak ng tubig na may halong pinatuyong dahon ng lagundi at sambong mga halamang kilala sa bisa nitong magpatahimik at magpagaling. Mula sa kanyang lola, Inday, natutunan niya ang bawat hakbang, ang bawat dasal na kailangan upang luming epektibo. Ang halo. Mayroon siyang isang maliit na boteya ng baso na naglalaman ng kanyang halo na tila isang hiyas na kanyang binabantayan. Marahan. Kukuha si Alon ng kaunting putik gamit ang kanyang daliri at ay dadampi sa noo ni Lito. Ang lamig at ang kakaibang tekstura ng putik ay tila nagdudulot ng bahagyang paggalaw kay Lito. Isang marahang pagkunot ng noo na agad namang nawawala. Pagkatapos, dahan niyang ihahaplos sa mga sentido sa gilid ng kanyang mga mata na tila may pinapasa siyang enerhiya, isang kapangyarihan na tanging siya lang ang nakakaalam. Ang proseso ay sinasabayan ng mga bulong ni Alon, mga sinaunang dasal na ipinasa ng kanyang lola na tila nagpapatahimik sa paligid. Noong unang panahon po, simula ni Alon, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit tuno ng ritmo at damdamin. Sa kabundukan ng Makilin, mayroong isang diwata, si Mariang Makilin. Napakaganda niya, na kahit ang mga bituin sa langit ay naiinggit. Ngunit isang araw, naligaw siya sa isang malalim na yungib, puno ng kadiliman at pangamba. Hindi niya makita ang daan palabas. Ang tanging nagawa niya ay umawit, at sa bawat nota ng kanyang awit, isang munting liwanag ang lumitaw, hanggang sa ang yungib ay napuno ng ilaw, at nakita niya ang daan pabalik sa kanyang kaharian, sa ilalim ng sikat ng araw. Habang nagsasalita si Alon, ang kanyang mga kamay ay dahang gumagala sa mga braso ni Lito, na tila nagpapasa ng init at kapayapaan. Ang mga mata ni Lito ay nalanatiling blangko, ngunit ang kanyang ulo ay bahagyang nakakilin, tila nakikinig, tila nararamdaman ng bawat salita, bawat haplos. Isang hapon, nang ikinukwento ni Alon, ang tungkol kay malakas at maganda, ang dalawang unang tao sa mundo na lumabas sa kawayan, kung paano sila nagtulungan
upang malampasan ang mga hamon ng kagubatan at lumikha ng isang bagong mundo na puno ng pag-asa. Isang kakaibang bagay ang nangyari. Nakaupo si Lito sa kanyang wheelchair. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa likod habang pinapakinggan si Alon. Sa sandaling sinabi ni Alon ang mga salitang at nagtulungan sila upang makakita ng liwanag sa dilim. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Lito. Isang maliit na ngiti, halos hindi makita. Ngunit para kay Miguel, na nagmamasid mula sa malayo, ito ay parang isang pagsabong ng paputok sa gabi. Ang kanyang puso ay lumundag sa tuwa at pag-asa. Kinailangan niyang pigilin ang kanyang sarili na huwag sumigaw, na huwag tumakbo at lakapin ang kanyang anak. Ito ang unang beses sa napakaraming buwan na nakakita siya ng kahit anong emosyon mula kay Lito. Sa isa pang sesyon, habang ikinukwento ni Alon ang tungkol kay Bernardo Carpio, ang maalamat na bayan na napaklakas na kaya niyang pigilin ang paggalaw ng mga bundok, kung paano siya nakakulong sa loob ng 2 bundok, ngunit patuloy na lumalaban upang makalaya. Ang kamay ni Lito ay dahang gumalaw. Nagulat si Alon. Ang kamay ni Lito ay humawak sa kanyang kamay, mahigpit, tila naghahanap ng kurot, ng isang koneksyon. Nanginginig si Miguel. Suminya siya kay Manang Elena, na ang mga mata ay puno rin ng luha. Alam nilang dalawa na may nangyayaring milagro. Hindi ito isang ordinaryong paggaling. Ito ay isang pagbabalik ng buhay ng diwa, ng pag-asa. Ang dilim na bumabalot kay Lito ay tila unting napapalitan ng liwanag mula sa mga kwento ni Alon. Ang bawat kwento, ang bawat haplos ng puting lupa, ay tila nagbubukas ng isang maliit na bintana sa isip ni Lito na nagpapapasok ng ilaw. Ngunit ang bawat liwanag ay may kaakibat na anino. Ang mga lihin ay hindi kailanman nagtatagal sa isang mansyon na puno ng mga mata. Isang hapon, habang si Sofia ay nagpapahinga sa kanyang silid, narinig niya ang mahinang bulong mula sa hardin. Sa una, inakala niyang tunog lang ng hangin. Ngunit nang lalo siyang makinig, nakilala niya ang tinig ni Alon, ang batang itinaboy niya. Ang kanyang puso ay biglang lumubog. Ang hinala ay ugat, at ang takot ay muling bumalik. Hindi siya makapaniwala na patuloy pa rin ang pagdating ng batang ito. Pumaba si Sofia. Ang kanyang mukha ay nakabalot sa isang matinding galit. Dahan siyang naglakad patungo sa hardin. Ang bawat hakbang ay tila nagpapahayag ng isang paparating na bagyo. Nakita niya si Miguel, si Manang Elena, at si Lito, na nakaupo sa kanyang wheelchair habang si Alon ay nakaluhod sa harap niya. Ang kanyang mga kamay ay nasa noo ni Lito. Ang puting lupa, na tila isang simbolo ng lahat ng kanyang kinasusuklaman, ay nakita niya. Ano ba ang nangyayari dito? Ang tinig ni Sofia ay naging matalin. Hindi na ito bulong, kundi isang sigaw na nagpalabas ng lahat ng kanyang galit at pighati. Miguel, Manang Elena, paano ninyo nagawa sa akin ito? Paano ninyo pinayagan ng batang ito na saktan ng anak ko? Napatayo si Miguel. Ang kanyang mukha ay nagula. Sofia, hindi ganoon ang iniisip mo. May nagbabago kay Lito. Nagre-react siya, Sofia. Hindi mo naiintindihan. Ang hindi ko maintindihan, Miguel, ay kung paano ka naging ganito kadesperado. Nilalagay mo sa panganib ang buhay ng nanak natin dahil sa mga pamahiin at sa batang ito na nagpapanggap na manggagamot. Sigaw ni Sofia. Lumapit siya kay Alon
Ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Pinalaan na kita, bata. Lumayas ka dito. Kung hindi, ipapatawag ko ang pulis at sasabihin kong sinasaktan mo ang anak ko. Umata si Alon. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Si Manang Elena ay sumingit sa pagitan ni Sofia at Alon. Ma'am Sofia, hayaan niyo po siya. Nakakatulong po siya kay Lito. Nakikita ko po, ma'am. Manang Elena. Putol ni Sofia. Ang kanyang boses ay naging malamig at matigas. Kung patuloy mong ipagtatanggol ang batang ito, kahit ikaw ay hindi ligtas sa posisyon mo dito. Huwag mong sabihin sa akin na naniniwala ka sa mga kalokohang ito. Ang kanyang mga salita ay tila may halong pagbabanta, isang paalala na ang kanyang awtoridad sa bahay ay hindi matitinag. Ang insidente ay nagdulot ng malalim lalamat sa relasyon ni Miguel at Sofia. Naramdaman ni Sofia na pinagtaksilan siya ni Miguel. Ang kanyang pananampalataya sa agham at lohika ay tila niyurakan ng desperasyon ni Miguel. Ang alaala ng kanyang kapatid ay muling bumalik. Ang takot na mawala si Lito sa isang katulad na paraan ay nagpapahugot ng lahat ng kanyang lakas. Para sa kanya, ang bawat sandali na si Alon ay malapit kay Lito ay isang sanday ng panganib. Kinaumagahan, habang umiinom ng kape si Sofia, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Isang madilin at desperadong ideya. Ngunit para sa kanya, ito ang tanging paraan upang matapos ang lahat. Kailangan niyang alisin si Alon sa buhay nila ng permanente. Ngunit paano? Hindi niya magawang basta na lang paalisin ang bata. Kailangan niya ng paraan na hindi magdudulot ng gulo. Isang paraan na hindi magpapalitaw sa kanya bilang masama. Naalala niya ang narinig niyang chismis mula sa mga katulong tungkol sa tiyahin ni Alon, si Tita Celia. Isang babaeng kilala sa kanilang barangay na mahilig sa pera, na laging naghahanap ng oportunidad upang kumita. Alam ni Sofia na ang kahirapan ay isang malakas na motibasyon at maaari niyang gamitin iyon. Naghintay si Sofia ng tamang pagkakataon. Isang gabi, abang nagmamaneho siya pauwi, dumaan siya sa barangay Silangan. Nakita niya si Tita Celia na nakaupo sa labas ng kanilang maliit na bahay, naglalaylay ang mga samagita. Matagal siyang isip. Ang kanyang konsensya ay nakikipaglaban sa kanyang desperasyon. Ngunit ang imahe ni Lito, na blangko ang mga mata, ay nagtulak sa kanya upang magdesisyon. Ipinarking niya ang kanyang kotse sa dikalayuan at lumabas. Tumapit siya kay Tita Celia, ang kanyang mukha ay nakabalot sa isang ekspresyon ng pag-aalala. Ngunit may halong kapasyahan. Magandang gabi, Aling Celia. Bati ni Sofia, ang kanyang dinig ay malamig, ngunit may pagdalang. Nagulat si Tita Celia. Si Sophie de la Cruz, ang asawa ng bilyonaryo, ang doktor, ay nasa harap niya. Agad niyang nakita ang oportunidad. Ang kanyang mga mata ay kumislat sa kasabikan. Magandang gabi po, Maang Sofia. Ano maipaglilingkod ko po sa inyo? Sabi ni Tita Celia. Ang kanyang tinig ay may halong paggalang, ngunit may bahid ng pagtatangka. Gusto kong usapan si Alon, direktang sabi ni Sofia. Nabalitaan ko na siya raw ang aalaga sa kanya at sa matandang lola niya. Ay, opo, Maang. Kami po ang nagpapalaki sa kanya. Napakabuting bata po niyan, Maang. Masipag, matalino. Simula ni Tita Celia, sinusubukang purihin si Alon upang makakuha ng pabor. Alam kong may ginagawa siya sa anak ko
Puto ni Sofia. Walang paligoy. Lagoy. At ayoko noon. Hindi iyon makakatulong sa kanya. Gusto kong palayuin siya sa anak ko. Napakunot ang noo ni Tita Celia. Ang kanyang mga mata ay naningkit. Pero marami pong nagbabago kay Lito. Nababalitaan ko nga po na nakakatulong si Alon. Hindi, mariing sabi ni Sofia. Hindi ako naniniwala doon. Isa itong panganib sa kanya. Gusto kong dalhin mo si Alon sa malayo. Sa ibang syudad, kung saan hindi na siya makakabalik dito. Nad. Alinlangan si Tita Celia. Sa isang banda, baka mawala ang kanyang pagkakakitaan kung hindi na makakabalik si Alon sa mansyon. Ngunit sa kabilang banda, ang direktang offer ni Sofia ay mas malaki kaysa sa anumang pwedeng kitain ni Alon sa pagiging manggagamot. Pero, saan po siya pupunta? Sino po ang aalaga sa kanya? Hindi naman po ako ganun kayaman. Nagpapanggap na aalala si Tita Celia. Ako ang bahala, sabi ni Sofia. Kinuha niya ang kanyang bag at kumuha ng isang malaking skak ng pera. Isang bungkos na tila hindi pa nakikita ni Tita Celia sa kanyang buong buhay. Ito ang para sa iyo. Para magsimula ng bagong buhay sa ibang lugar. Ipadala mo si Alon sa Maynila o sa Cebu, kung saan hindi na siya makakabalik dito. At siguraduhin mong hindi na siya magpaparamdam. Ang mga mata ni Tita Celia ay nagliwanag. Hindi niya mapigilan ang ngiti sa kanyang labi. Ang pera ay mas malaki kaysa sa kanyang inaasahan. Opo. Sigurado po. Gagawin ko po ang lahat ng sasabihin niyo. Dalhin ko po siya sa malayong probinsya. Walang sinuman ang makakakita sa kanya ulit dito. Agkasundo sila sa isang madilim na transaksyon, isang kasunduan na sinelyuhan ang despasyon at kasakiman. Para kay Sofia, ito ang kanyang lunas, ang kanyang paraan upang protektahan si Lito mula sa isang bagay na itinuturing niyang mas mapanganib kaysa sa anumang sakit. Para kay Tita Celia, ito ang kanyang swerte, isang tiket sa isang mas magandang buhay sa kapinsalaan ng kanyang pamangkin. Ngunit bago pa man maisakatuparan ang kanilang plano, isang mas malaking bagyo ang papalapit. Ang balita tungkol sa kakatuwang paggaling na nangyayari sa mansyon ng mga De La Cruz ay nakarating sa Maynila, sa mga tenya ni Don Ricardo de la Cruz, ang patriarka ng pamilya. Isang matandang tao na mayroong matinding impluwansya at kapangyarihan sa lipunan. Si Don Ricardo ay kilala sa kanyang pagiging mahigpit, tradisyonal, at sa kanyang matibay na paniniwala sa kapangyarihan ng agham at modernong medisina. Para sa kanya, ang anumang uri ng alternatibong paggaling o mga kwentong pambata ay walang silbi at nakakahiya sa kanyang pamilya. Ang reputasyon ng mga De La Cruz ay mahalaga at ang ganitong klaseng balita ay tila nagpapababa sa kanilang estado. Ano itong naririnig ko, Miguel? Ang boses ni Don Ricardo ay lumabas sa telepono. Puno ng awtoridad at pagbabanta na tila isang kulob na nagpaparamdam ng paparating na bagyo. May isang batang manggagamot ka raw na pinapasok sa bahay ninyo. Nagpapagamot ng puting lupa sa apo ko. Ano ba itong mga kalokohan na pinagagawa mo? Papa, hindi ganoon ang iniisip niyo, pakikusap ni Miguel. Sinusubukang ipaliwanag. Ngunit alam niyang malang magagawa ang kanyang paliwanag. May pagbabago kay Lito. Sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon nakakita ako ng asa. Asa.
uto ni Don Ricardo. Ang pag-asa ay nasa mga ospital, Miguel. Nasa mga doktor na may pinag-aralan, hindi sa mga bata na nagbibigay ng kung ano. Anong salaysay? Hindi ba't narinig mo na ang opinyon ng mga espesyalista? Ang kondisyon ni Lito ay isang malalim na trauma. Hindi ito malulutas ng mga kwentong babata. Kinabukasan, lumipad si Don Ricardo mula sa Maynila. Ang kanyang pagdating sa Puerto Maharlika ay nagdulot ng lamig sa buong mansyon. Ang kanyang presensya ay malaki. Ang kanyang mukha ay nakakunot at ang kanyang mga mata ay matalin. Nakaupo siya sa sala, naghihintay kay Miguel habang pinagmamasdan niya si Lito na nakaupo sa isang sulok, walang imik. Miguel, sabi ni Don Ricardo, ang kanyang tinig ay malamig at walang damdamin. Hindi ko hahayaan na masira ang pangalan ng ating pamilya dahil sa mga pamahiin na ito. Hindi ko hahayaan na mapahamak ang aking apo dahil sa kapabayaan mo. Papa, ginagawa ko lang po ang lahat para kay Lito, sabi ni Miguel. Ang kanyang tinig ay may halong pagod, ngunit may kapasyahan. Wala nang ibang paraan. Sinubukan na namin ang lahat. At ngayon, sumusubok ka ng mga kalokohan. Sabi ni Don Ricardo. Nagpapadala na ako ng mga legal na papeles. Kung hindi mo ititigil ang mga pamamaraang ito ng batang iyan, at kung patuloy kang magiging pabaya sa kalagayan ni Lito, kukuha ako ng custody. Hahayaan kitang makita kung paano ko siya aalagaan. Hindi ko hahayaan na mawala ang aking apo dahil sa iyong kahibangan. Ang banta ni Don Ricardo ay nagpabalik ng matinding takot kay Miguel. Ang kanyang ama ay may sapat na kapangyarihan upang gawin ang kanyang banta. Ang ideya na mawawalan siya ng karapatan sa kanyang anak, na mawawala si Lito mula sa kanya, ay nagdulot ng matinding sakit. Ngunit sa kabilang banda, ang mga ngiti ni Lito, ang mga maliliit na paggalaw, ang kurot sa kamay ni Alon, ang mga ito ay mga senyales na hindi niya maaaring baliwalan. Siya ay nasa pagitan ng dalawang malalaking bato, ang kanyang ama sa isang panig, at ang kanyang asa para kay Lito sa kabilang panig. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ng mga pagtatalo, ng mga banta, si Manang Elena ang nanatiling isang tahimik na suporta para kay Alon. Alam niyang malalim ang pananampalataya ni Sophia sa agham at ang pagmamahal niya kay Lito. Ngunit nakita niya rin ang himala na nangyayari. Sa tuwing nagagalit si Sophia o kung may pagbabanta mula kay Don Ricardo, si Manang Elena ang nagiging tagapagtanggol ni Alon. Huwag kang alala, Alon. Anak, bulong niya kay Alon isang gabi. Habang naghahanda siya ng maligamam na tubig para sa paggamit ng puting lupa. Alam ko, ang ginagawa mo ay tama. May sariling paraan ang Diyos upang magpagaling. Siya ang naghahanda ng malinis na espasyo para sa mga sesyon ni Alon. Siya ang nagtitiyak na may sariwang tubig para sa puting lupa, na may malinis na tuwalya. Minsan, kinukuwentuhan niya si Alon tungkol sa mga paboritong kwento ni Lito noong bata pa siya, mga kwento tungkol sa mga maliliit na hayop, sa mga bituin, sa mga bayanis, sa mga lumang libro. Mahilig si Lito sa mga kwento ng mga paglalakbay. Alon, sabi niya, ang kanyang tinig ay malumanay. Gusto niya ang mga kwento kung saan mayroong mga hamon at kung paano nalalampasan ang mga ito. Si Manang Elena ang nagiging kuta ni Alon, isang ligtas na kanlungan sa gitna ng unos. Ang kanyang tahimik na pananampalataya ay nagbibigay ng lakas kay Alon upang ipagpatuloy ang kanyang misyon. Sa kanyang puso, alam ni Manang Elena na ang paggaling
ay hindi lamang sa gamot o sa agham. Ito ay nasa puso, nasa pag-asa, at sa kapangyarihan ng mga kwento na nagbibigay ng ilaw sa mga madilim na sulok ng kaluluwa. Ang kanyang pananampalataya ay mas malalim kaysa sa anumang pagbabanta at mas matibay kaysa sa anumang pag-alinlangan. Alam niyang sa huli, ang liwanag ay magtatagumpay sa dilim. Sa loob ng puwerto, maharlika ang hangin. Dagat na dati tila nagbabalot ng kalungkutan ay unting lumambot. Nagdadala ng sariwang hininga ng pag-asa. Si Miguel, na kumapit sa naninginig na solo ng pag-asa na sinindihan ni Alon, ay lalong naging maingat at lihim sa pag-aayos ang mga pagbisita ng bata. Si Manang Elena, sa kanyang tahimik at matibay na pananampalataya, ay naging mapagbantay na tagapagtanggol at katuwang ni Alon. Ang hardin, na dating lugar ng tahimik na pagdurusa ni Lito, ay unting naging isang santuwaryo ng mga pabulong na kwento at marupok na mga himala. Patuloy ang pagdating ni Alon, ang kanyang presensya ay isang tahimik at matatag na puwal sa laban sa malalim na katahimikan ng mansyon. Bawat hapon, kapag wala si Sofia, abala sa kanyang trabaho sa ospital, dahang idudulo ni Manang Elena si Lito sa kanilang lihim na lugar sa ilalim ng matandang puno ng mangga na ang baluktot na mga sanga ay nagbibigay ng lilim at pribadong espasyo. Si Miguel, kung kailan man siya makakasingit, ay sasama sa kanila. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa kanyang anak. Ang ritual ay laging pareho, ngulit bawat pagkakataon, ito ay tila bago, puno ng sariwang pag-asa. Maingat na inihahanda ni Alon ang puting lupa. Dinudurog ang puting luwad sa napakapinong pulbos. Pagkatapos ay maingat na hahaluan ng ilang patak ng tubig na nilagyan ng esensya ng pinatuyong bahon ng lagundi at sambong mga halamang kilala sa tradisyonal na panggagamot ng Pilipino dahil sa kanilang bisa upang magpatahimik at magpagaling. Ang pinaghalong luwad ay malamig, amoy lupa, at may bahagyang bango. Pagkatapos, maglalagay si Alon ng kaunting putik sa noo at sentido ni Lito. Ang kanyang mga daliri ay ngumahaplos ng banayad na mga disenyo habang binubulungan niya ang mga sinaunang dasal na itinuro ng kanyang lola Inday, mga panawagan sa mga espiritu ng kalikasan sa banal na pinagmulan ng paggaling. Habang gumagana ang kanyang mga kamay, ang boses ni Alon ay humahabi ng mga kwento. Bawat salita ay isang hibla sa isang tapiserya ng kababalaghan at katapangan. Hindi lang siya nagkukwento. Siya ay nagtatanghal. Ang kanyang maliit na katawan ay yumuyukyok. Ang kanyang mga mata ay kumikinang. At ang kanyang boses ay bumibilis at bumabagal kasabay ng drama ng kwento. Nagpipinta ng matingkad na mga larawan sa isipan ng kanyang mga nakikinig at sa kanilang pag-asa. Sa madilim na kandas ng isip ni Lito. Noong unang panahon po, simula ni Alon, ang kanyang boses ay nagdadala ng mga alaala ng mga henerasyon. Sa malalim na dagat, mayroong isang kaharian ng mga isda. Ngunit hindi lang ordinaryong isda, kundi mga isdang lumilipad na may mga pakpak na kasing ganda ng bahaghari. Sila ang nagdadala ng mga balita mula sa ilalim ng dagat patungo sa langit at mula sa lupa patungo sa karagatan. Isang araw, ang pinakamaliit na isdang lumilipad, si Kisap, ay nawala sa isang malaking bagyo. Napadpad siya sa pinakamadilim na bahagi ng karagatan, kung saan walang sikat ng araw na nakakarating. Takot na takot si Kisap. Ngunit naalala niya ang mga payo ng kanyang ina. Kisap, sa bawat dilim, mayroong kulay na nagtatago. Hanapin mo ang kulay ng iyong puso
At iyon ang magiging liwanag mo. Kaya, nagsimulang lumipad si Kisap, kahit sa dilim at sa bawat kislap ng kanyang pakpak, isang bagong kulay ang lumitaw. Dilaw na parang sikat ng araw, bughaw na parang alon, pula na parang bulaklak. At sa bawat kulay na nakita niya, mas tumalakas ang kanyang pag-asa, hanggang sa natagpuan niya ang daan pabalik sa kanyang pamilya na naghihintay sa kanya sa ilalim ng bahaghari. Habang isinasalaysay ni Alon ang kwento, isang bagay na tunay na pambihira ang nagsimulang mangyari sa loob ni Lito. Sa una, ito ay pagdaramdam ng anino, isang banayad na pagtugon sa mga pagbabago sa liwanag ng paligid. Hindi niya nakikita ang liwanag, ngunit marahil ay nararamdaman niya ang init sa kanyang balat na nagpapahiwatig ng paglipat ng araw o isang bahagyang pagbabago sa tekstura ng dilim na bumabalot sa kanya. Ang kanyang mga talukap ng mata ay kumakaway o ang kanyang ulo ay bahagyang bumabaling patungo sa pinagmulan ng biglaang liwanag. Si Miguel, na laging mapagbanday, ay ituturo ang mga ito kay Manang Elena. Ang kanilang mga mata ay lumalaki sa isang ibinahagi. Hindi na sa salitang pagtataka. Pagkatapos ay dumating ang pagkilala ng kulay. Ang pinakakahanga. Hangang tagumpay. Sa isang partikular na sesyon, habang buong sigasig na inilalarawan ni Alo ng matingkad, kulay. Pagharing mga pakpak ni Kisap na lumilipad sa madilim na karagatan, si Lito, na hindi gumagalaw, ay biglang bumaling ang ulo patungo sa bukas na bintana. Ang kanyang kanang kamay, na nakalaylay sa kanyang kandungan, ay dahang itinaas. Ang kanyang mga daliri, na maliit at marupok pa rin, ay bahagyang nanginginig habang itinuturo niya ang isang bahagi ng bagain Lelia na masiglang namumulaklak sa hardin na binabad sa ginintuang sikat ng araw ng hapon. Dilaw. Bulong ni Lito. Ang kanyang boses ay paos. Halos hindi marinig. Isang tunog na matagal nang nakalimutan. Pagkatapos, bahagyang gumalaw ang kanyang daliri. Itinuturo ang malawak. Asul na kalawakan ng dagat sulo na nakikita mula sa kanilang pwesto. Bughaw. Napaidtad si Miguel. Ang kanyang kamay ay lumipad upang takpan ang kanyang bibig. Ang kanyang mga luha ay agad na dumaloy sa kanyang mukha. Si Manang Elena, na nagpapaypay kay Lito gamit ang dahon ng pandan, ay binitiwan ito ng may mahinang kalabob. Ang kanyang mukha ay lumukot at inilibing niya ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na pagtangis ng kagalakan. Sa loob ng ilang buwan, mga taon, kung titingnan, si Lito ay isang tahimik, hindi gumagalaw na estatwa. Ngayon, nagsalita siya. Siya ay nakakita, o kahit papaano, nakilala ang mga kulay. Hindi ito malinaw na paningin, marahil ay malabo pa rin, ngunit ito ay pagkilala. Ito ay isang koneksyon sa mundo ng liwanag at kulay na matagal nang ipinagkait sa kanya. Lito, anak. Hirap na sabi ni Miguel. Mabilis na niyakap ang kanyang anak. Maingat na hindi guluhin si Alon. Nakakakita ka na. Anak, nakakakita ka na. Si Alon, gayon din, ay nakaramdam ng pagtatagumpay. Isang init na kumalat sa kanyang dibdib. Laging sinasabi ng kanyang lola, Inday, na ang mga kwento ay may kapangyarihan na magbukas ng mga hindi nakikitang pinto sa puso at isip. At narito, sa harap ng kanyang mga mata, ang patunay. Mula sa araw na iyon, ang unlad ni Lito, bagaman mabagal, at hindi pantay, ay hindi maitatanggi. Mas aktibo na siyang tumutugon sa mga kwento ni Alon. Ang kanyang mga daliri ay kumakaway, ang kanyang ulo ay bumabaling, isang bahagyang ngiti
ang sumisilay sa kanyang labi. Kung minsan ay susubukan niyang ilarawan ang malabong mga kulay na kanyang nakikita, laging iniuugnay ang mga ito sa mga salaysay ni Alon. Ang isang malalim na pula ay magpapaalala sa kanya ng apoy sa kwento ng pakikipaglaban ni Bernardo Carpio. Ang isang malambot na berde, ang dahon sa kwento ni Mariang Makiling. Si Miguel, na labis na napuspos ng kagalakan na akala niya hindi na niya mararamdaman muli, ay nagsimulang maingat na idokumento ang bawat tagumpay. Siya ay nagtatala, record ng halos hindi marinig na mga salita ni Lito sa kanyang telepono, at kiginuhit pa ang mga kulay na inilalarawan ni Lito. Alam niyang kailangan niya ng hindi matatawarang ebidensya, isang bagay na konkreto upang ipakita kay Sofia, isang bagay na sa wakas ay gigiba sa padla ng kanyang siyentifikong alinlangan. Si Manang Elena ay madalas ding nagdadagdag ng kanyang sariling mga obserbasyon. Ang kanyang boses ay puno ng tahimik na paninindigan. Makikita mo, Maang Sofia. Bulong niya sa sarili. Malapit na ang liwanag. Ang hangin sa mansyon ng mga De La Cruz, sa kabila ng maliliit na tagumpay, ay nanatiling mabigat sa tahimik na pighati ni Sofia at sa lumalaking panloob na pagtataw. Bawat pagkakita niya sa puno ng asa. Ngunit lihim na tingin ni Miguel o bawat pagtarinig niya sa mahinang pa-optimistikong bulong ni Manang Elena ay isang bagong alon ng sama ng loob at takot ang bumabalot sa kanya. Alam niyang may nangyayari, ngunit tumatanggi siyang kilalanin ito. Kumakapit ng desperado sa malamig na lohika ng mga ulat medikal, sa masakit na alaala ng mga nakaraang panlililang. Nagtrabaho siya ng mas matagal, pinilit ang kanyang sarili ng mas husto kahit ano upang lunurin ang nakakainis na pagdududa, ang maliit na boses na nagtatanong sa kanyang mahigpit na paniniwala. Ang imahe ni Lito, na walang ekspresyon ng mukha, na madilim ang mundo, ay isang patuloy na pagpapahirap na nagpapalakas sa kanyang pangangailangan na protektahan siya mula sa itinuturing niyang maling asa at mapanganib na pamamaraan. Isang partikular na nakakapagod na hapon, umuwi si Sofia. Ang araw ay naging walang awa, puno ng mga hamon sa administrasyon at isang partikular na nakapagpapahina ng loob na konsultasyon sa isang kasamahan tungkol sa prognosis ni Lito. Wala pa ring makabuluhang paggaling ng neurolohiya ang natukol. Ang kanyang puso ay tila isang laid white sa kanyang dibdib. Nagsusuot siya ng isang paboritong asul na damit ng umanang iyon, isang malalim na kulay, asul, na karagatan na dating sinasabi ni Lito na nagpapaalala sa kanya ng dugong asul, ngunit ngayon ay tila isang kabaong ng kalungkutan. Hinila niya ang kanyang sarili paakyat sa grand staircase. Ang kanyang mga yapak ay mabigat, patungo sa silid ni Lito. Narinig niya ang mahinang mga boses mula sa loob, ang kakaiba at matamis na tono ni Alon at ang minsang bulong ni Miguel. Isang pamilyar na alon ng galit at kawalan ng asa ang bumalot sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito ay hinaluan ng isang hindi matatawarang pagod. Sa halip na harapin sila, uminto siya, sumandal sa malamig na pader sa labas lamang ng kalahating bukas na pinto. Ang kanyang pagod ay nanaig sa kanyang agarang udyok na pumasok at ipagbawal ang mga nangyayari. Gusto lang niyang makinig, marahil upang makahanap ng ilang detekto. Ilang hindi maitatatwa na patunay ng panlilinlang ni Alon. Ang boses ni Alon ay lumabas. Humahabi ng isang bagong kwento na tila umaalingaw sa lihim na sakit ni Sofia. Noong unang panahon po, simula ni Alon, ang kanyang boses ay mas malambing, mas matindi kaysa karaniwan. Sa pinakamalalim na bahagi ng dagat, mayroong isang diwata ng karagatan. Napakaganda niya, na
Ang kanyang buhok ay gawa sa mga alon at ang kanyang mga mata ay kasing kinang ng perlas. Siya ang nagbabantay sa lahat ng buhay sa dagat. Ngunit isang araw, habang tinutulungan niya ang isang isda na nakulong sa lambat, isang masamang mangkukulam ang lumitaw at inagaw ang kanyang liwag. Ang kanyang kaharian ay naging madilin. Ang kanyang mga mata ay nawalan ng kislap. Hindi na niya makita ang mga isda na dapat niyang bantayan. Hindi na niya marinig ang mga awit ng dagat. Nawalan siya ng pag-asa. Ngunit mayroong isang maliit na alon na laging naniniwala sa kanya. Ang alon na ito ay patuloy na bumalik. Balik sa baybayin. Naghahanap ng mga pamilya ng mga mangingisda. Nagkukuwento ng tungkol sa diwata na hindi papatay ang kanyang liwanag. At sa bawat kwento, ang pagmamahal ng mga tao para sa diwata ay lumalaki. At sa bawat pagmamahal na naramdaman niya, kahit sa dilim, isang maliit na kislap ang bumalik sa kanyang mga mata. Hindi ito mula sa mangkukulam, kundi mula sa puso ng mga taong nagmamahal sa kanya. Hanggang sa ang kanyang liwanag ay bumalik ng buo, mas maliwanag pa kaysa dati dahil puno ito ng pagmamahal na nakalimutan niya. Nakinig si Sofia, nabighani, isang kakaibang kirot ang humawak sa kanyang dibdib. Ang kwento ng isang Diyos na nawalan ng kanyang liwanag at natagpuan itong muli. Sa pagmamahal ng iba ay tumama sa isang masakit na ugat. Pakiramdam niya ay direktang nakikitag. Usap sa kanya, si Alon. Hinahawakan ang pinakamadilim na sulok ng kanyang kalungkutan at takot. Ang kanyang mga mata, na nilalabo ng mga luhang hindi pa umaagos, ay nakatuon sa pinto, hindi makagalaw. Sa loob ng silid, nakaupo ng tuwid si Lito sa kanyang wheelchair. Ang kanyang ulo ay nakahilig patungo kay Alon. Habang binabanggit ni Alon ang diwata na nakakuha muli ng kanyang liwanag sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang mga mata ni Lito na malabo pa rin at hindi nakikita ng kaswal na nagmamasid ay dahan. Dahan, sinasadya na bumaling patungo sa pinto kung saan nakatayo si Sofia. Ang kanyang mukha na kadalasan ay isang maskara ng kawalang damdamin ay ngayon ay may ekspresyon ng matinding konsentrasyon, isang kislap ng isang bagay na lubos na pamilyar. Pagkatapos, isang tunog, isang mahina, halos putol na bulong, ang lumabas sa labi ni Lito, isang tunog na tumagos sa puso ni Sofia sa lakas ng libong palaso. Mama, bulong niya, ang kanyang boses ay halos isang hininga, ngunit hindi ito may tatatwa. Pagkatapos, ay bahagyang tumagilid ang kanyang ulo, ang kanyang tingin, bagaman malabo pa rin, ay tila nakatuon sa kanya. Pughaw! Nagulit si Sofia. Ang salitang mama, isang salitang hindi niya narinig mula sa kanya, mula pa bago ang aksidente, ay umalingaw sa kanyang buong pagkatao. Pughaw! Asu! Tiningnan niya ang kanyang damit, ang malalim na asul na tila ng karagatan. Pagkatapos, ay bumalik ang kanyang tingin sa mukha ni Lito. Ang kanyang mga mata, bagaman hindi ito matalas, ay mayroong higit pa sa isang malabong pagkilala. Mayroong pagkilala. Mayroong siya. Isang hikbi ang pumunit sa lalamunan ni Sofia, malakas at hindi makontrol. Ang hindi matatagos na pader na kanyang itinayo sa paligid ng kanyang puso, na binuo mula sa kalungkutan, akot, at siyentipikong dogma ay gumuhos sa isang iglap. Lahat ng sakit, lahat ng aalinlangan, lahat ng hindi nasasalitang pananabik na makilala siya ng kanyang anak, ay bumulwak sa isang baha ng mga luha. Siya ay nadapa sa loob ng silid, lumuhod sa tabi ng wheelchair ni Lito. Mahina siyang yakap,
Inilibing ang kanyang mukha sa buhok nito. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pagitbi. Anak, Lito, nakikita mo na ako. Naririnig mo ako. Hirap na sabi niya. Ang kanyang boses ay halos hindi maintindihan sa gitna ng kanyang mga luha. Hindi lang ito isang medikal na himala. Ito ay isang himala ng puso. Ang koneksyon na kanyang pinagluksaan bilang nawala magpakailanman ay narito, marupok, ngunit totoo, nakatitig sa kanya mula sa malabo pa rin, ngunit bagong, nagising na mga mata ni Lito. Si Alon, na nakikita ang hilaw, walang filter na emosyon ni Sofia, ay nanood lamang, isang tahimik, may kaalamang ngiti sa kanyang mukha. Si Miguel, na ang mga mata ay puno rin ng luha, ay inilagay ang isang nagbibigay. Aliw na kamay sa balikat ni Sofia, isang senyales ng ibinahaging tagumpay at ginhawa. Ang pamilya, na matagal nang wasak, ay nagsisimulang maghilom. Ang malambing na sandali ng muling pagsasama, gayon paman, ay biglang nasira ng isang malupit, matinis na boses mula sa pintuan. Ay, eto pala kayo. Akala ko kung saan kayo nagtatago, Doktora Sofia. Nakatayo, doon si Tita Celia. Ang kanyang mga kamay ay nakalagay sa kanyang baywang. Isang ngisi ang bumabaluktot sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata, matalas at sakin, ay agad na sinuri ang eksena. Si Sofia, nakaluhod, umiiyak. Si Miguel, naghahanap ng ginhawa. At si Alon, ay himik na nakatayo sa tabi ni Lito. Malinaw na naramdaman niya ang pagbabago sa kapaligiran. At sa kanyang sakim na isip, ito ay nangangahulugan lamang ng isang bagay. Mas maraming tara. Narinig niya ang mga tsismis tungkol sa ulag ni Lito, at ang kanyang mga kalkulasyon ay nagtulak sa kanya ng direkta sa mansyon, naniniwala na ito ang kanyang pagkakataon upang lalong samantalahin ang sitwasyon. Kaya pala, nakakakita na pala ang bata. At sa galing ni Alon, dapat mas malaki lang bayad. Ang boses ni Tita Celia ay tumaas, matinis at mapilit. Nagmamasid siya mula sa malayo. Nakita niya ang pagkabalisa ni Sofia kanina, at ngayon ay nakita niya ang kanyang kahinaan na naging labis na emosyon. Nakita niya ang kanyang pagkakataon. Dahang tumayo si Sofia, ang kanyang mga mata ay namumula pa rin, ngunit ang kahinaan na bumalot sa kanya kanina ay ngayon ay napalitan ng isang baka na determinasyon, isang matinding, wapagprotektang apoy na hindi niya alam na taglay niya. Ang imahe ni Lito na nagsasabing mama, bughaw, ay nakaukit sa kanyang kaluluwa na nagpabago sa kanya mula sa isang nagdadalamhating, desperadong ina tungo sa isang babaeng leon na ipinagtatanggol ang kanyang anak. Anong ginagawa mo dito, Tita Celia? Ang boses ni Sofia, bagaman paos pa rin sa emosyon, ay matatag, mas malamig kaysa sa narinig ni Tita Celia. Anong ginagawa ko dito? Aba, Doktora, siyempre susunduin ko ang pamangkin ko. Hindi ba't, nagkasundo tayo, nadadalhin ko siya sa malayo. Pero dahil mukhang gumaling na ang bata, at nagawa ni Alon ng himala, aba, dapat, dagdagan niyo ang bayad ko. Mumisi si Tita Celia at ang kanyang mga mata ay bumaling kay Miguel. Pagkatapos ay bumalik kay Sofia. Malaki ang maitutulong niyan sa buhay namin ni Alon. Kung hindi, aba, ikukuwento ko sa lahat na kayon mismo ang nagbayad sa akin para itago si Alon, para hindi niyo aminin ang bisa ng mga albularyo. Baka gusto niyo malaman ng mga kaibigan niyo sa medical field na ganito ang pamamaraan niyo. At syempre, ang mahal na Don Ricardo, hindi rin matutuwa sa malaking iskandalo, di ba? Ang implicit na banta, ang lantad na pangingikil,
ay bumalot sa hangin. Umakbang si Miguel pasulong, ang kanyang mukha ay dumilim sa galit. Ngunit itinaas ni Sofia ang isang kamay. Pinigilan siya. Ang kanyang tingin ay hindi bumitiw kay Tita Celia. Ikaw, Tita Celia, simula ni Sofia, ang kanyang boses ay mahina, ngunit may bagong uri ng awtoridad ang walang ginawa, kundi sa matalahin ng sitwasyon. Noong una, pumayag ka na ilayo ang pamangkin mo sa halip na isipin ang kapakanan niya. Ngayon, dahil nakita mo ang pagbabago, gusto mo pa akong perahan. Umakbang siya palapit. Ang kanyang presensya ay biglang naging kahanga. Hanga. Hindi ako ang Sofia na nakilala mo noon. Ang Sofia na iyon ay desperado. Pero ngayon, sumulyap siya kay Lito, na nakatingin pa rin sa kanya, isang bahagyang mausis ang ekspresyon sa kanyang mukha. Pagkatapos ay bumalik kay Alon, na matapang na nakatayo sa tabi niya. Ngayon, may asa na kami. At ang asa na iyan ay dinala ni Alan. Hindi ko hahayaan na may manakit sa kanya. Hindi ko hahayaan na may manamantala sa kanya. At lalong hindi ko hahayaan na gamitin mo siya para sa iyong kasakinan. Ang ngisi ni Tita Celia ay nawala. Isang kislap ng sorpresa at takot ang dumaan sa kanyang mukha. Hindi ito ang mahiyain, desperadong mayamang babae na kanyang inaasahan. Kung hindi mo pa rin naiintindihan, patuloy ni Sofia, ang kanyang boses ay tumataas, ipapaalam ko sa'yo. Wala ka nang makukuha sa akin. Walang ni isang sentimo. At kung hindi ka aalis sa pamamahay ko ngayon din, at tawagin ko ang pulis. Sasabihin ko sa kanila ang ginawa mo, ang pagtatangka mong paggamit ng batang ito para sa iyong pansariling interes at ang pagtatangka mong pangingikil sa akin. Hindi ko hahayaan na may manakot sa akin, o sa anak ko, o sa sinumang nakakatulong sa aming pamilya. Ang kanyang mga salita ay matalas, mapagpasya, isang patunay sa lakas na kanyang muling natuklasan. Siya ay isang doktor, isang tagapamahala ng ospital, isang babaeng may kapangyarihan at talino. At ngayon, siya ay isang ina, pinapalakas ng ibig, at isang bagong asa. Tita Celia, na natanto na wala na siyang magagawa, at nakita ang apoy sa mga mata ni Sofia, ay sa wakas ay umatas. Ang kanyang tapang ay gumuho. Pwes, sige, malalaman ng buong Palawan ang ginawa mo. Hindi pa ito. Tapos, doktora, matinis na sigaw niya, ang kanyang mukha ay nakakunot sa pagkamuhi at pagkatalo. Umikot siya at galit na lumabas ng mansyon. Ang kanyang galit na mga yapak ay umalingaw-ngaw sa malalaking bulwagan na wala sa liwanag ng hapon. Pinanood ni Sofia ang alis niya. Pagkatapos ay bumaling kina Lito at Alon. Ang kanyang mga mata ay lumambot na puno ng ibig at pasasalamat na lumampas sa mga salita. Inabot niya ang kanyang kamay. Mahina niyang hinawakan ang balikat ni Alon. Salamat, Alon. Bulong niya. Ang kanyang boses ay makapal sa emosyon. Maraming salamat, anak. Mumiti si Alon. Isang dalisay, walang bahid ng ngiti na nagdala ng sariwang init sa puso ni Sophie. Hindi lang niya ibinalik ang liwanag sa mga mata ni Lito, kundi ibinalik din niya ang liwanag sa kanilang sirang pamilya. At higit sa lahat, sa kaluluwa ni Sofia. Ang paglalakbay ay malayo pa sa katapusan, ngunit ng pinakamadilin na gabi ay lumipas na, at ang unang sinag ng tunay na bukang liwayway ay sumisikat na. Nabalutan
ng matinding katahimikan ang silid pagkatapos umalis ni Tita Celia. Isang katahimikan na hindi nabigat ng pighati, kundi paghinalang ginhawa. Si Sofia, na ang mukha ay basa pa rin ng luha. Ngunit ngayon ay may kislap ng bagong lakas at asa ay dahang binitawan ang kamay ni Alon. Ang dati niyang aalinlangan at galit ay natunaw na parang yelo sa sikat ng araw, pinalitan ng isang matinding pagmamahal na ngayon lang niya naramdaman para sa batang ito. Yumukol siya, ang kanyang tinig ay mahina at nanginginig, halos hindi marinig. Alon, anak, patawarin mo ako. Ang sabi niya, habang nakatingin sa mga mata ng bata, na ngayon ay puno ng unawa. Patawarin mo ako sa aking pagdududa, sa aking galit. Ang akala ko ay pareho ka ng mga nanlinlang sa amin noon. Ang akala ko ay gusto mo lang kaming saktan. Pero hindi. Ikaw ang nagbalik ng liwanag sa anak ko. Ikaw ang nagbalik ng liwanag sa aming pamilya. Inabot niya ang kamay ni Alon at mahina itong hinawakan. Hindi ito ang kamay ng isang manggagamot na nagpapanggap, kundi ang kamay ng isang bata na may dalang tunay na kaloob. Taramdaman ni Alon ang init ng palad ni Sofia, isang init na matagal niyang hinintay. Ngumiti siya, isang dalisay at gasilak ng ngiti na nagpatunaw sa muling piraso ng yelo sa puso ni Sofia. Pumaling si Sofia kay Miguel, na nakatayo malapit, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kagalakan at ibig. Ang kanilang relasyon, na matagal nang nasa bingit ng pagkawasak, na binuo sa pagitan ng pagdududa, pagtatalo, at tahimik na paghihirap, ay ngayon ay nagsisimulang bumalik sa dati, mas matatag kaysa dati. Miguel, mahal ko, sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pighati at pagsisisi. Patawarin mo ako, dahil sa takot ko, dahil sa mga alaala ng nakaraan. Hindi ko nakita ang katotohanan. Hindi ko pinaniwalaan ang iyong asa. Pinigilan kita. Hindi ko sinuportahan ang desisyon mo. Ang laki ng pasensya mo sa akin, mahal ko. Salamat sa hindi mo pagsuko. Salamat sa pagtitiwala mo kay Alon, at salamat sa hindi mo pagsuko sa ating pamilya. Lumapit si Miguel, niyakap si Sofia ng mahigpit. Ang kanilang yakap ay hindi lamang pisikal. Ito ay yakap ng mga kaluluwa na matagal nang naghihirap. Ang kanilang mga luha ay naghalo, mga luha ng nakaraang sakit at mga luha ng bagong asa. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pait, lahat ng pagdududa, lahat ng nakaraang pagtatalo ay nawala. Ang tanging natira ay ang kanilang pagmamahal, ang kanilang asa, at ang kanilang pamilya na ngayon ay mas buo kaysa dati. Si Manang Elena, na tahimik na nagmamasid sa kanilang muling pagsasama, ay ngumiti, ang kanyang mga mata ay puno ng kagalakan. Sabi ko na nga ba, bulong niya sa sarili, ang liwanag ay laging hahanap ng daan. Ang kainan, na dating saksi sa tahimik na pagtatalo, ay ngayon ay napuno ng tawanan at mga kwento. Si Lito, na may bahagyang pagkilala sa mga kulay, at anyo, ay mas nakikilahok na sa mga usapan. Kahit hindi pa ganap ang kanyang paningin, ang kanyang presensya ay nagdadala ng buhay sa buong bahay. Sa bawat araw, ang pader ng katahimikan na bumabalot sa kanya ay unting bumubukas, at ang kanyang matamis na boses ay unting naririnig.
Sa loob ng mga sumunod na araw, si Alon ay ganap ng naging bahagi ng pamilya. Hindi na siya pumupunta ng palihim. Malayang siyang gumagalaw sa mansyon na tila ito ang kanyang tahanan. Si Sofia, na dati galit na galit sa kanya, ay ngayon ang pinakamasipag na aalaga kay Alon. Tinitiyak na mayroon siyang sapat na pagkain, malinis na damit, at isang komportabling lugar upang matulog. Pinigyan niya si Alon ng bagong mga danit na hindi na punit. Punit o luma. Pinilan niya siya ng mga aklat sa asang matututo pa siya at lalong mapayabong ang kanyang talento. Ang mga mata ni Alon ay laging kumikinang sa pasasalamat, ngunit masigit pa sa material na bagay, ito ay ang pakiramdam ng pagmamahal at pagtanggap na matagal niyang hinanap. Ngulit ang muling pagsasama. Sama ng pamilya de la Cruz ay hindi lamang nabalitaan sa loob ng kanilang mansyon. Ang galit at paghihiganti ni Tita Celia ay nagtulak sa kanya upang gumawa ng isang mapanganib na hakbang. Sa kanyang galit at pagkapahiya, lumapit siya kay Don Ricardo de la Cruz, ang ama ni Miguel at ang patriarka ng pamilya. Don Ricardo, sabi ni Tita Celia sa telepono, ang kanyang tinig ay puno ng kasinungalingan at pagbabalat kayo. Kailangan niyo pong malaman ang katotohanan. Ang manumang niyo, si Dr. Sofia, ang nagbayad sa akin para ilayo si Alon, ang pamangkin ko. Gusto niyang itago ang milagro na nangyayari kay Lito dahil ayaw niyang malaman ng lahat na ang isang bata, isang manggagamot, ang nagpagaling sa kanyang anak, hindi ang mga mamahaling doktor. Ayaw niyang masira ang kanyang reputasyon. Pinalaki niya ang kwento, ginawang tila si Sofia ang masamang kontrabida na nagtatangkang sirain ng pamilya at itago ang katotohanan para sa kanyang sariling interes. Ang layunin ni Tita Celia ay simple. Gumanti at marahil ay makakuha pa ng mas maraming pera mula sa mayaman at makapangyarihang Don Ricardo. Ngunit si Don Ricardo ay hindi isang ordinaryong tao. Ilang isang batikang negosyante at leader ng isa sa pinakamayayamang pamilya sa Pilipinas. Alam niyang hindi lahat ng naririnig niya ay totoo. Ang balita tungkol sa kakatuwang paggaling ni Lito ay nakarating na sa kanya. Ngunit kasama rin ang mga ulat mula sa kanyang mga tauhan na nagbabantay kay Miguel at Sofia. Narinig niya ang mga usapan tungkol sa pagbabago ni Sofia, ang kagalakan ni Miguel. At ang pinaka-importante, order na siya ng lihim na pagsisiyasat. Sa katunayan, matapos ang unang pagbisita ni Alon at nang makita ni Miguel ang unang senyales ng pagbabago kay Lito, at sa gitna ng matinding pagtutol ni Sofia, nagdesisyon si Miguel na maglagay ng maliliit na kamera sa ilang bahagi ng mansyon, lalo na sa mga lugar kung saan madala si Lito at ang hardin. Hindi ito para maniktik kay Sofia, kundi upang idokumento ang anumang pagbabago kay Lito, upang magkaroon siya ng patunay na maipakita kay Sofia. Isang maliit na kamera na nakatago sa halaman ang nakakuha ng buong usap nina Sofia at Tita Celia. Ang mga salita ng kasakiman ni Tita Celia, ang kanyang mga pagbabanta, at ang kanyang mga kasinungalingal ay lahat ay naitala. Nang marinig ni Don Ricardo ang buong audio recording, nagulantang siya. Hindi niya inaasahan ang gayong kasakiman mula kay Tita Celia. Narinig din niya ang iba pang mga tawag sa telepono ni Tita Celia sa ibang tao, kung saan siya ay nagmamayabang tungkol sa kanyang plano na perahan ng pamilya de la Cruz. Ang kanyang matibay na pananampalataya sa aghan at lohika ay nagsimulang gumuho. Ang kanyang sariling mga mata, sa pamamagitan ng mga video na ibinigay ni Miguel, ay nakakita sa pagbabago ni Lito. Nakita niya ang muling pagbabalik ng liwanag sa mga mata
ng kanyang apo, ang maliliit na ngiti, ang kanyang mga pagtatangka na magsalita. Nakita niya ang pagbabago ni Sofia mula sa isang matigas na doktor tungo sa isang ina na puno ng pagmamahal at pasasalamat. At higit sa lahat, nakita niya ang kabutihan at kadalisayan ni Alon, ang batang nagkukwento ng pag-asa. Para kay Don Ricardo, ang reputasyon ng pamilya ay napakahalaga. Ngunit ang paggaling ng kanyang apo at ang muling pagsasama ng kanyang pamilya ay mas mahalaga. Ang kanyang pananaw sa mundo ay biglang bumalin. Ang halaga ng tradisyon, ng pagmamahal, at ng pag-asa ay biglang nagkaroon ng bagong kahulugan. Dahil sa banta ni Don Ricardo na kukunin ang kustodya ni Lito, na unang nagsamba ng kaso ang kanyang mga abogado. Subalit, ang direksyon ng kaso ay biglang nagbago. Sa loob ng courtroom na puno ng mga abogado, mga piskal, at mga reporter, naghanda si Sofia at Miguel para sa isang matinding labanan. Ang kanilang mga puso ay mabigat, ngunit ngayon ay mayroon na silang pag-asa. Nandoon din si Nanang Elena at si Alon na nakaupo sa tabi ni Lito na ang mga mata ay may bahagyang kislap na ngayon. Nang pumasok si Don Ricardo sa silid, ang kanyang presensya ay nagdulot ng isang matinding katahimikan. Ang kanyang tindig ay matikas pa rin, ang kanyang mga mata ay matalas, ngunit may isang bagong pagbabago sa kanyang ekspresyon. Umupo siya sa tabi ng kanyang mga abogado, ngunit sa halip na simulan ng kaso laban sa kanyang sariling anak, naglabas siya ng isang maliit na recording device. "Hayaan niyo akong basahin ito sa inyong lahat," sabi ni Don Ricardo. Ang kanyang tinig ay matatag at malakas. "Ang aking pamilya ay dumaan sa matinding pagsubok. Ang aking apo, si Lito, ay halos nawala sa amin. At ang aking manugang, si Sofia, ay gumawa ng isang hakbang na sa kanyang paningin ay tama upang protektahan ang kanyang anak. Ngunit mayroong isang taong nagtatangkang samantalahin ang kanilang kalungkutan at ngayon ay nagtatangkang sirain ng aking pamilya." Pagkatapos, ay pinatugtog niya ang audio recording. Ang boses ni Tita Celia na nagmamayabang tungkol sa kanyang plano na perahan si Sofia, ang kanyang mga pagbabanta, ang kanyang mga kasinungalingan, ay umalingaw-ngaw sa buong courtroom. Ang kanyang tinig ay puno ng kasakiman at pagbabalakayo. Nang matapos ang recording, ang buong courtroom ay nabalutan ng gulat. Si Tita Celia, na nandoon sa panig ng kanyang abogado, ay namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. "Ang batang ito," sabi ni Don Ricardo, habang itinuturo si Alon, ay hindi isang manggagamot na naghahanap ng pera. Siya ay isang bata na may busilak na puso, na nagdala ng pag-asa sa aming pamilya. Nakita ko ang mga video, narinig ko ang mga kwento, at nakita ko ang pagbabago sa aking apo. At nakita ko ang pagbabago sa aking anak at manugang. Ang pagmamahal, ang pananampalataya, at ang mga kwento ay may kapangyarihan na hindi kayang ipaliwanag ng agham." Pagkatapos, sa harap ng lahat ng naroroon, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Inalinan ni Don Ricardo si Alon. Ang kanyang mukha ay lumabo. "Alon," sabi niya, ang kanyang tinig ay may halong paglalang at pagmamahal. "Mula ngayon, ikaw ay magiging bahagi ng pamilya de la Cruz. Aalagaan ka namin. Aalagaan ka namin na parang sarili naming anak. At sa mga kwento mo, patuloy kang magdadala ng liwanag, hindi lamang sa amin, kundi sa iba pang nangangailangan." Ang courtroom ay nabalutan ng bulungan. Ang
ng isang makapangyarihang patriarka na aalok na ampuni ang isang batang taga. Paryo, isang manggagamot, ay isang bagay na hindi pa nangyari kailanman. Si Alon, na nakatingin kay Don Ricardo, ay hindi makapaniwala. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Isang pamilya. Isang tunay na pamilya. Mula sa araw na yon, si Alon ay naging si Alon de la Cruz. Opisyal siyang naging miyembro ng isa sa pinakamayayamang pamilya sa Pilipinas. Hindi sa pamamagitan ng dugo, kundi sa pamamagitan ng ibig at asa. Siya ang naging kapatid ni Lito, ang pinagmula ng inspirasyon. Ang paggaling ni Lito ay nagpatuloy, at sa loob ng ilang linggo, ganap nang bumalik ang kanyang paningin. Ang kanyang mga mata, na dati walang buhay, ay ngayon ay kumikinang sa kuryosidad at kagalakan. Ngunit hindi lang ang kanyang paningin ang bumalik. Nagkaroon siya ng isang kakaibang kakayahan. Dahil sa matagal na panahon na siya ay nabuhay sa dilim, nagkaroon siya ng isang malalim na pakiramdam ng empatiya, isang kakayahang makakita ng mga anino sa puso ng mga tao, ang kanilang mga pinagmumulan ng sakit, ng kalungkutan, ang mga hindi nasasalitang pighati. Naging mas sensitibo siya sa damdamin ng iba, mas mapagmahal, at mas malalim ang unawa. Siya ay hindi lamang isang batang gumaling. Siya ay isang batang nagbago. Naging mas mayaman sa kalooban. Bilang pagpapatuloy sa diwa ng paggaling at asa, itinatag ng pamilya, Dela, Rusang Kuliwanad, Kunasang, na ipinangalan sa lola Inday ni Alon. Ang pondo na ito ay hindi lamang para sa mga nangangailangan ng tulong medikal, kundi para din sa mga batang may emosyonal at pisikal na sakit na hindi kayang gamutin ng tradisyonal na medisina. Pinagsama. Sama nito ang siyensya ng modernong medisina sa tradisyon ng mga kwento, ang kapangyarihan ng kalikasan, at ang kapangyarihan ng pagmamahal. Si Sofia, sa kanyang kaalaman sa medisina, ay nagdala ng istruktura at sistema. Si Miguel, sa kanyang kasanayan sa negosyo, ay nagsiguro ng pagpapatakbo. At si Alon, kasama ang kanyang mga kwento, ay nagdala ng puso at kaluluwa ng pondo. Ito ay isang testamento sa kanilang pagbabago, isang pagkilala sa kapangyarihan ng asa na hindi kayang ibigay ng anumang gamot. Maraming taon na ang lumipas. Ang hangin, dagat ng Palawan, ay patuloy na humahaplos sa mga dalampasigan, at ang Puerto Maharlika ay nanatiling isang simbolo ng asa. Sa isang maaliwalas na hapon, sa isang community park sa Palawan, dalawang binatang magkatabilang nakaupo sa ilalim ng isang puno ng akasya. Si Lito, ngayon ay 18 taong gulang na, ay naging isang binata na may malalim lapad, unawa, at sensitibong kaluluwa. Ang kanyang mga mata, na ngayon ay malinaw at matalas, ay may kakaibang kislap tila, nakikita niya ang higit pa sa nakikita ng ordinaryong mata. Nakakapasok siya sa pinakamalalim na sulok ng kaluluwa ng tao. Ang kanyang karanasan sa dilim ay nagbigay sa kanya ng isang natatanging kakayahang umunawa sa sakit at asa ng iba. Sa tabi niya ay si Alon na ngayon ay 19 na taong gulang. Ang kanyang muka ay matikas na ngayon. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatili pa rin kumikinang sa parehong kuryosidad at kabaitan na taglay niya noong bata pa siya. Siya ay isang kwentista pa rin. Ang kanyang boses ay mas malalim na ngayon. Mas may karanasan, ngunit nananatili pa rin puno ng parehong init at
asa. Siya ang kapatid, ang gabay, ang nagpapanatili ng tradisyon. Napansin nila ang isang maliit na bata, siguro 6 o 7 taong gulang, na nakaupo sa isang sulok, nakakakubli sa ilalim ng isang puno. Ang kanyang mga mata ay walang buhay at blanko, na tila refleksyon ng dati nilang lito. Ang imahe ay nagdulot ang isang matalim na kiros sa puso ni Lito. Naalala niya ang kanyang sarili, nakakulong sa isang mundo ng dilim, bago dumating si Alon. Dahang lumapit si Lito sa bata, ang kanyang mga yapak ay tahimik, ang kanyang presensya ay nagdadala ng kapayapaan. Umupo siya sa tabi ng bata, hindi nagsasalita, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Sa kabilang banda, nagsimulang magsalita si Alon. Ang kanyang boses ay malambing, puno ng hinig, umaalingaw sa paligid. Noong unang panahon po, simula ni Alon, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, mayroong isang isla ng pangarap. Ang islang ito ay puno ng mga kulay, ng mga tawanan, ng mga awit ng mga ibon. Ngunit isang araw, nagalit ang dagat at dinala ang lahat ng kulay at tunog. Ang isla ay naging kulay abo, at ang mga bata ay nawalan ng kakayahang mangarap. Pero may isang maliit na binahi na natagpuan, ang daan palabas sa lupa, at nagsimulang lumaki. Hindi ito sumuko. At sa bawat araw na lumalaki, ang binhing ito, isang bagong kulay ang bumabalik sa isla, isang bagong awit ang naririnig, isang bagong pangarap ang nabubuhay. Habang nagkukuwento si Alon, dahang iniabot ni Lito ang kanyang kamay at mahina itong inilagay sa balikat ng bata. Isang banayad na haplos, puno ng empatiya at pangako. Pagkatapos, ngumiti si Lito, isang ngiti na puno ng init, ng pag-asa, at ng pang-unawa. Ang mga mata ng bata, na dating blanko, ay bahagyang kumislap, na tila isang napakaliit na bote ng liwanag ang nagising. Ang liwanag ay patuloy na yumayabong, nagdala ng mga kwento at pag-asa sa bawat sulok ng Pilipinas. Si Lito at Alon, ngayon, ay magkapatid na hindi lamang sa pangalan, kundi sa puso, ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay, hindi lamang upang pagalingin ang mga mata, kundi upang pagalinin ang mga kaluluwa, upang magdala ng liwanag sa mga madidilim na sulok ng mundo. Ang kanilang kwento ay isang testamento sa kapangyarihan ng pagmamahal, ng pananampalataya, at ng mga kwento na may kakayahang baguhin ang dilim tungo sa isang bagong simula. Ang pag-asa, sa huli, ay laging hahanap ng daan